Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 33 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rantoy. Ngayon po yung araw ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Abril, taong 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Danis. Good morning sa inyong dalawa. Good morning, amigo Annie. Sherwin Good morning, and Bernard. Bernard. Ayan, umpisahan na agad natin. Simulan na agad natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Nilinaw ng Department of Energy Secretary Sharon Garin na walang mararanasang power interruption sa bansa bunsod ng kakulangan sa supply ng langis. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DOE Secretary, sinabi nito na binigyan na nila ng direktiba ang Philippine National Oil Company o PNOC na dapat unahin ang mga off-grid generation companies sa supply ng diesel at bigyan sila ng preferential rates at terms upang mapanatili ang sapat na supply at maiwasan ang pagtaas ng singil sa kuryente. Sinisiguro naman ng National Power Corporation na mayroon silang maayos na ugnayan sa PNOC, gayon din sa mga generation companies. Giit ng DOE, walang dapat na ipangamba ang publiko hinggil sa rotational brownouts sa off-grid area. Tiniyak ng DOE na sa ngayon ay mayroong sapat na buffer stock ang bansa ng diesel at siniguro na ang supply ay agad ipararating ng gobyerno sa mga lugar na mangangailangan nito. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Agriculture na maaaring tumaas ang presyo ng bigas pagsapit ng panahon ng anihan sa Setyembre. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maaaring umabot sa 60 hanggang 62 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa harvest season. Ito ang tugon ng kalihim ng matanong sa pagdinig kahapon sa Senado hinggil sa kung anong food item ang maaaring magtaas ng presyo dahil sa epekto ng mahal na presyo ng langis bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Ayon sa kalihim, tumaas na rin ng mahigit 50% ang presyo ng fertilizer na ngayon ay umabot na sa 3,000 pesos mula sa dating 1,650 pesos lamang. Sa ngayon ay nasa 50 pesos per kilo ang presyo ng karaniwang bigas. Hataw Balita ngayon. Ipinababatid ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang nakaschedule na payout ng fuel subsidy para sa lahat ng PUB drivers at operators sa darating na Sabado, May 2. Ayon sa LTFRB, pansamantalang hindi itutuloy ang nasabing schedule para bigyang daan ang mas maayos na paghahanda at pag-organisa ng kinakailangang proseso. Anila, isinasagawa ito upang lalo pang maiayos ang sistema ng pamamahagi at matiyak ang maayos na daloy ng payout. Humihiling naman ng pangunawa ang LTFRB at pakikiisa sa mga PUB driver at operators at pinayuhan na maghintay na lamang ng susunod na anunsyo para sa bagong schedule ng payout. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, tiniyak na Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na handa na ang DSWD na gumamit ng e-wallets sa distribution ng payout para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa DSWD, nagkaroon sila ng maigpit na pakikipag-ugnayan sa LTFRB Department of Information and Communications Technology maging sa mga transport
network companies upang isa-isang ma-validate ang listahan ng PUB drivers sa Metro Manila. Partikular na ito sa mga tsuper na hindi pa rin nakatatanggap ng cash relief assistance hanggang sa ngayon. Muling binigyan din ng DSWD na layo nitong masiguro na pawang mga totoong benepisyaryo lamang ang makatatanggap ng ayuda. Nauna nang nagsagawa ng data cleansing ang DSWD mula sa iba't ibang transport companies kung saan sumailalim sa masusing verification ang listahan ng mga motorcycle taxi riders, TNVS drivers at delivery riders. At ngayong maayos na nila ang database, handa na ang DSWD na ipatupad ang paggamit ng e-wallet sa mga susunod na payout sakali magkaroon muli ng ikalawang round ng cash assistance. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na may mananagot sa mga transport network companies at mga opisyal ng Transportation Department na nagkaroon ng kapabayaan hinggil sa magulong listahan ng mga ride-hailing drivers dahilan para maging pahirapan ang payout ng cash relief assistance. Ipinahayag ito ng kalihim sa gitna ng isinagawang committee hearing kahapon ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC. Sa pagdinig, sinabi ni DSWD Secretary Gatchalian na na-overwhelm sila sa dami ng dumagsang TNBS drivers sa mga payout center. Gayong kakaunti lamang ang mga pangalan na nasa hawak nilang listahan. Sinasabing nasa 20,000 hanggang 30,000 lamang ang mga pangalan sa isinumite sa kanilang listahan. Subalit umabot sa nasa mahigit 185,000 ang kanilang naiproseso na ayuda para sa mga TNBS driver, habang halos 300,000 naman sa motorcycle taxis. Nadiskubre ng kalihim ang umano'y patuloy na pagdaragdag ng mga driver ng mga TNC ng higit sa pinapayagan bilang lamang para sa mga TNBS at MC taxi. Hataw Balita ngayon. Muling bumulusok sa all-time record low ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon April 29. Nagsara ang foreign exchange rate kahapon sa 61 pesos and 57 centavos sa kada US dollar. Mas mababa ito kumpara sa record na naitala kahapon na 61 pesos and 30 centavos. Ang pagbulusok ng palitan ng piso kontra dolyar ay sa gitna pa rin ng nararanasang economic challenges na dulot ng tensyon sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Nag-aanyaya ang Civil Service Commission para sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho na makiisa sa isasagawang nationwide job fair bukas ng Department of Labor and Employment ayon sa CSC. Kasama rin sa mga trabahong iniaalok sa job fair bukas ang mga bakanteng posisyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa career opportunities sa gobyerno, kasama rin sa serbisyo ng CSC sa job fair ang pagtuturo ng kaalaman hinggil naman sa civil service examinations at iba pang training programs. Hataw Balita ngayon. Kaugnay pa rin ng isasagawang nationwide job fair bukas ng DOLE. Inanunsyo ng Department of Education na mayroong mga itatalagang green lane bukas sa mga job fair site kung saan pwedeng pumila ang lahat ng mga interesadong mag-apply na senior high school graduates. Ayon sa DepEd, isang magandang oportunidad ang nasabing event upang matulungan ang mga nakapagtapos ng senior high school na agad makapaghanap at makapagsimula sa trabaho. Paalala po ng kagawaran, ihanda lamang ang inyong valid credentials at agahan ang pagpunta sa mga itinalagang venue ng job fair sa inyong mga lugar. Hataw Balita ngayon. Magpapakalat ang pambansang pulisya na mahigit sa 100,000 pulis at mga force multiplier para sa Labor Day. Ito'y kahit na walang namomonitor na banta sa seguridad para sa naturang araw ng paggawa. May hatol na balita si Lea Ilagan. Nakahanda na ang Philippine National Police para sa ipatutupad na seguridad sa Labor Day. Sa katunayan, mahigit sa 100,000 na pulis at force multiplier ang kanilang ipapakalat para magbantay bukas araw ng Biyernes, Mayo 1.
Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, iniligay na rin sa heightened alert ang PNP simula kaninang madaling araw at magtatagal hanggang May 2. Sa ilalim ng heightened alert status, suspendido ang leave ng mga pulis upang matiyak ang sapat na puwersa para magbantay. Nananatili pong walang threat na monitor ang Philippine National Police, especially ang ating mga intelligence unit. Ngunit hindi po tayo papakampante para po hindi pagpatuloy yung ating patuloy na monitoring. Kung sakasakali man at para mabigyan natin agad na aksyon ng solusyon, kung sakasakali may makita po tayo na threat. Samantala, sinabi din ni General Tuanyo na 3 grupo ang nagpaabot ng plano na magsasagawa ng rally. Kabilang sa mga lugar na posibleng pagdausan ng protesta ay sa tapat ng US Embassy, University of the Philippines, Diliman, Welcome Rotonda, at sa harap ng tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa Quezon City. Samantala, sinabi din ni General Tuanyo na walang beripikadong impormasyon ng PNP kaugnay sa sinasabing military-backed people power na plano ng ilang grupo para pabagsakin ang gobyerno. Ang sinasabi po ng ating po GPNP na mananatili ang Philippine National Police na apolitical at hindi po makikihalo sa usaping politikal kaugnay ng nasabing issue. Magkaganon pa man, kapag tayo po ay binigyan po ng instructions na i-validate ang nasabing report, ito po ay gagampanan o tatalima po ang Philippine National Police kaugnay ng nasabing usapin. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng hataw balita ngayon, kinwestiyon ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang hindi pagsasapubliko ng kalagayan ng Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon sa DOLE, naka-medical leave ang kalihim, ngunit tuloy ang operasyon ng ahensya. Iginit ng DOLE na hindi naapektuhan ang mga programa para sa mga manggagawa sa kabila ng paglima ng Secretary. May na nag-i-implement. Wala namang nadidelay na programa. Liwanagin ko lang yung hinihingan yata ng aksyon ay yung Kongreso, legislation. Sa amin ay tuloy-tuloy lang na nag-ooperate. Samantala nananawagan si San Fernando na mas malinaw na plano at liderato para tugunan ang krisis sa sektor ng paggawa. Binigyan din niya na hindi sapat ang ayuda at kailangan ng aumento sa sahod upang makasabay sa inflation. Inaasahan naman ng DOLE ang pagpapatupad ng wage adjustments sa ilang rehiyon at pagsisimula ng konsultasyon para sa minimum wage sa NCR. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng mga manggagawa, walang humaharap at nagsasalita on behalf of and for the workers. Kaya nga wala sa plano wala sa kahit anong intervention ng gobyerno yung mga manggagawa, especially minimum wage and middle income earners. Kaya yan ang panawagan namin. Ano ang plano ng gobyerno sa mga manggagawa at bakit walang leadership mula sa Department of Labor and Employment? Si OIC Secretary Bitonio lang ang pinapaharap pero hindi sapat yon at alam ng mga manggagawa yon. So kaya may kasalanan dito, malaki ang kasalanan ng Department of Labor and Employment. We are questioning the department itself. Hataw balita ngayon. Sa iba pang balita, nilinaw ng Department of Education na hindi required ang mga pribadong paaralan sa bansa na sumunod na ipatutupad na 3-term school calendar para sa darating na school year 2026 to 2027. Sa advisory ng DepEd, sinabi nito na mananatiling nasa diskresyon ng mga private school na magpatupad ng sarili nilang academic school calendar basta ito ay nakabatay sa umiiral na pamantayan sa curriculum at
mandatong bilang ng school days. Batay po sa bagong panuntunan ng DepEd, ipatutupad na simula sa darating na school year ang 3-term calendar days sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Nauna nang inilabas ng kagawaran ng 2026 to 2027 school calendar kung saan magbubukas muli ang klase sa darating na June 8, 2026 at magtatapos sa April 8, 2027 o may kabuwang 201 school days. Hataw Balita Ngayon. Hindi napapanahon para sa Commission on Higher Education o CHED ang pagtataas ng singil sa matrikula ng mga paaralan. Ito ang giniit ng CHED kasunod ng mga natatanggap nilang hiling mula sa mga universidad at kolehiyo na tuition fee increase. Ayon sa CHED, bagamat kinikilala nila na tumataas ang gastusin ng mga institusyon, mas mahalaga ang kapakanan ng mga estudyante. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang komisyon sa mga paaralan upang hikayatin silang ipagpaliban ang planong dagdag singil sa matrikula. Marami rin po kaming natanggap na request, but iisa lang po naman ang sagot namin. Nakikiusap kami na I think this is not the right time to increase tuition fee. Hataw Balita Ngayon. Pinag-iingat naman ng Department of Labor and Employment ang publiko at mga establishmento laban sa mga nagpapanggap na peking labor inspector. Babala ng DOLE, layo ng mga ito na makapanloko at mga mangikil ng pera sa kanilang mga mabibiktima. Bili ng ahensya ang mga lihitimong DOLE inspector ay mayroong opisyal na DOLE ID at may dalang authorized documents. Ang inspeksyon ay sinasagawa nila alinsunod sa itinakdang proseso at walang hinihinging lagay o kapalit ng serbisyo. Sakaling magpakita ng kahina-hinalang mga dokumento at agarang paniningil, ay agad nila itong pagdudahan. Para sa mga nais na mag-report, ay kailangan tumawag lamang sa DOLE Hotline 1349. Hataw Balita Ngayon. Samantala, naglabas rin ng babala ang Bureau of Internal Revenue hinggil sa kumakalat na pekeng BIR letter na gumagamit ng pangalan ni Commissioner Charlito Martin Mendoza. Sa advisory na inilabas ng BIR kahapon, ipinakita nito ang sample ng peking sulat kung saan nakasaad ang BIR guidance hinggil sa full refund agreement at nag-aatas na magbayad ng umano'y tax obligations. Paglilinaw ng BIR, peke ang dokumentong ito na layon lamang na makapanloko at makapangikil ng pera mula sa ating mga kababayan. Payo ng BIR, maging mapanuri sa mga ipinipresentang dokumento ng sinuman at makipagtransaksyon lamang sa mga official channel ng BIR. Hataw Balita Ngayon. Nagpaalala ang Philippine Statistics Authority o PSA sa publiko para sa mga nag-a-avail ng Civil Registration Service. Sa advisory ng PSA, ipinaalala nito sa ating mga kababayan na kailangang kumuha ng appointment o dumaan sa appointment system para makakuha ng civil registry documents gaya ng birth certificate, SENOMAR, marriage o death certificate. Maaring magpa-schedule ng appointment sa appointment.psa.gov.ph bago kumuha ng civil registry documents sa mga PSA CSR outlets nationwide. Hataw Balita Ngayon. Nakatakda namang maglabas ng revised administrative order ang National Council on Disability Affairs o NCDA para sa aplikasyon o yung mga kukuha ng Persons with Disability o PWD Identification Card. Sa panayam kahapon kay NCDA Executive Director Glenda Riloba, sinabi nito na amyendahan nila ang existing guidelines ng PWD ID issuance kung saan hindi na required na magpasa ng medical certificate ang mga PWD na apparent o hayag ang disability. Ayon sa NCDA, layo ng pagbabago na gawing mas simple ang proseso ng aplikasyon lalo na sa mga lehitimong PWDs. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga lokal na pamahalaan para sa planong implementasyon ng Unified PWD ID System. Hataw Balita Ngayon.
Ikinagulat ng Senado kahapon ang ulat tungkol sa kawalan ng sapat na pondo ng pamahalaan para mapanatili ang mga digital services nito. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, bukod sa limitadong resources, nakararanas din sila ng system overload. May humahataw na balita si Jed Naresina. Lumabas sa pagdinig ng Senado kahapon na 12 government digital systems ang kinakailangang i-disable dahil sa kawalan ng pambayad sa cloud server space. Diretsahang inamin ni Department of Information and Communications Technology Undersecretary David Almirol Jr. nakapos sila sa resources at hindi na kinakaya ng system ang dagsa ng mga gumagamit. Dahil dito, nagkakaroon aniya ng problema ang eGov application ng pamahalaan at upang mapanatili itong gumagana, napilitan ang kagawaran na pansamantalang itigil ang operasyon ng ilang piling digital systems ng gobyerno. Ang masama po sa Digital National ID dahil para bang initiative lang namin po yan na i-launch kahit wala po kami talagang resources, nagtipid po kami ng resources. Kung ano po yung natipid namin sa cloud services namin, yun po yung ginamit po namin po nang nilaunch po yung Digital National ID. Ang hindi namin ina-expect po, nung nilaunch na po ng mga e-wallet integrators, pati po mga government agencies, nabulunan po kami, Mr. Chair. So, pati po si eGov App nga po, I don't know if you heard the news po, I think 2 weeks ago, nag-down po kami ng almost 5 hours in one day and 6 hours the next day. Kasi nga po, nakahalo po yung Digital National ID E-Verify platform engine namin sa 28 na platform na inalagaan po ng DICT. Nandyan po yung eGov Super App, nandyan po yung ating Digital National ID, yung ELGU po, yung pong 1,000 na LGU po na gumagamit ng ELGU system natin, nakahalo po dyan. Yung E-Verify po natin, at 28 po, pati yung eGov AI natin, nakahost po yan sa iisang cloud services. So, na no choice po kami, Mr. Chair, sad to say, we disabled po 12 government systems po because... No, is that because wala kayong pambayad ng cloud, ng cloud server space? Opo, yun po yung reality po, Mr. Chair. I mean, that's insane to me na magsasara yung eGov because wala tayong pambayad. May pera, obviously may pera naman, no? Si Yusek si Ma'am ng DBM nandito, may pera naman yan, obviously. Ayon sa DICT, nasa 3,000 servers ang nakahost sa kanilang cloud services at 95% dito ay mga ahensya ng gobyerno na sila ang nagbabayad ng subscription. Paliwanag ni Undersecretary Almirol, inasahan na rin naman nila na aabot sa 700 times na mas dadami ang users ng nasabing application kada taon. Pagamat mahiling aniya na budget na 500 million pesos sa ilalim ng General Appropriations Act 2025 para maihiwalay ang Digital National ID ay hindi umano nai-release sa kanila ang pondo. Depensa naman ng Department of Budget and Management o DBM na 90% ng appropriations para sa 2025 at 2026 ay nai-release na sa DICT. Ngunit dahil sa kakulangan ng oras sa pagdinig kahapon, inatasan ni Senator Bam Aquino ang dalawang ahensya na pag-usapan at gawan agad ng solusyon ang issue. Hindi makapaniwala si Senator Aquino sa sinasabing kawalan ng pambayad, kaya kailangang i-down ang digital systems ng pamahalaan. Samantala, base sa datos na ibinahagi ng DICT sa pagdinig, kasalukuyan ng umabot sa 91 milyon ang bilang ng mga Pilipinong may Digital National ID. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Simula ngayong araw, April 30, mas palalawakin pa ng pamahalaan ng maternity benefits sa ilalim ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kahapon inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itataas sa 29,000 pesos ang coverage ng PhilHealth para sa normal delivery mula sa dating 9,750 pesos habang nasa 58,000 hanggang 62,000 pesos na ang para sa cesarean section. Pinalawak din ang prenatal care mula 4 hanggang 8 check-ups na may kasamang bakuna at laboratory test. Dagdag pa rito, covered na rin ng PhilHealth ang 3 postnatal visits upang masigurong ligtas ang ina, gayon din ang sanggol nito pagkatapos manganak. Simple lamang ang ating layunin.
Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera. Hataw Balita ngayon. O yan, good news yan para sa mga bagong manganganak o bagong panganak kasi kung manganganak pa lang po kayo, epektibo na po yan ngayon. April 30, mas pinalawak po yung coverage ng PhilHealth para dyan sa mga bagong panganak. Medyo malaki din yung nadagdag dahil from 9,750 tumaas ang halos 20,000 pesos yung 19,250 pesos yung nataas doon sa benefits na makukuha. Nagre-range siya from 58,000 to 29,000 yung sa normal delivery. Pero pagka ito naman po ay cesarean, nasa 58 to 62,000 pesos. Galing to sa dati na ang coverage lang 37,000 pesos. Medyo malaki na rin. Din, oo. Malaking tinaas. That's a good news. Lalo yung mga mahihirap na namumroblema sa panganganak, walang masyadong naihanda sa panggastos, malaking tulong po ito. Yan. Magandang balita. That's good news. Talaga naman, good news yan na yan. O ano pang good news mo? Meron pa ba ibang good news dyan? Ang isa pang dagdag na magandang balita, yung syempre, itong at least obvious naman talaga to Dapat matagal nang ginawa to. Yung hindi na kailangan ng medical certificate para issuehan ka ng PWD ID. Pagka, obvious naman na PWD ka o persons with disability kasi yung sa kasalukuyan, kailangan mo ng medical certificate. Halimbawa, bulag, putol yung isang paa, hindi ka makakakuha ng PWD ID pag wala kang medical certificate. Buti na lang ngayon, tinanggal na yon. Pagka obvious naman na PWD ka, hindi na requirement yung yung medical certificate. Okay, tama naman yun. Pero alam mo, kaninong may problema dito? You cannot blame the people from the NCDA. That's law. Mayroon silang sinusunod. Kaya at least kahit pa paano, klaro na yan kung aalisin para ma-lessen yung time ng ating mga kababayan na mga PWDs kung na kumuha ng mga requirements. Kasi yan. iba rin yun. Pagka meron kang hawak na PWD ID, marami kang mamemenos Ay, talaga naman. Oo, Totoo. mga benepisyo. That's correct. That's correct. O ano pa? Mayroon pa bang good news? Ang sinasabi ng Department of Energy, walang mangyayaring power interruption sa kabila ng tayo ay hindi masyadong marami ang supply ng langis. Good news pa rin yan. Oo, at saka sa kabila ng nararanasan nating mainit na panahon, di ba? So binigyan ng direktiba ng DOE ang Philippine National Oil Companies na na sila ay unahin yung mga off-grid generation companies. Para masiguro na may sapat na supply tayo ng kuryente. Lalo na sa panahon ngayon na napakainit. Ano pang good news? May good news ka pa yata Wala Wala ba? Kasi tataas yung presyo ng bigas sa kabila ng harvest season. Mataas na nga ngayon. Lalong tataas. Teka muna. Akala ko walang pagtaas. Hindi. By September. Tama Saan ba? yan? Magtataas. Magtataas. Imagine harvest season, September, di ba? Pero Anong paliwanag doon? Walang paliwanag doon. Anong paliwanag? Yung pa rin. Epekto pa rin ng Pagtaas gulo sa ng Middle East. gulo sa Middle East, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pati yung fertilizer, malaki yung itinaas Yung naging dagdag presyo halos dyan. na doble. From 1,200 o 1,500 naging 3,000 plus na. Ayan. Yun nga. So, yun ang reason kung bakit magtataas. Pero pa yung crudo. Kawing-kawing naman talaga yan. Talagang laki. Tapos siyempre, ita-transport mo. Kaya malaki talaga. Maraming epekto. Kaya pati yung dolyar. Di ba mataas na kahapon Tumaas pa lalo. Lalong bumulusok na naman uli ngayon. Di ba? From magkano ba kahapon? 61.30. Oo, 61.30. Ngayon, ngayon 61.57. 57. Halos 62 pesos ang Almost. katumbas ng isang dolyar. O kaya siguro yung mga midolyar baka nag-iipit-ipit pa. No? Baka So, iniisip na sabihin, tumaas pa. Ang dala mo ngayong umaga, may good news ka sa may bad news. Yung sa dollar. And Isa balita we cannot natin. control that. It's beyond our control. Pero ako naman, mayroon naman ako magandang balita. Ano yung magandang balita ko? You have to remember that by tomorrow, it's a job fair day. May Yan. 1.
May 1, Labor Day. Gusto natin bumati na isang magandang umaga sa ating mga manggagawa. Job fair bukas. At ito yung balita natin. Para dun sa mga estudyante. Ayan, mga estudyante natin na graduate ng senior high school, ay nako, pwede po kayo. May pagkakataon kayo na pumunta dyan para mag-apply. Ano po, mayroon green lane na intended for you para at least makahanap kayo ng mga pwedeng trabaho na pwede niyong pasukan. At nandoon din po yung tanggapan ng Civil Service Commission because mayroon pang mga opening for government agencies. Ayan, doon sa mga kababayan natin na target nila na makapasok sa ahensya ng gobyerno, nandiyan ang Civil Service Commission na gagabay sa inyo. Ano yung mga ang requirements na pwede nyong dalhin para doon sa intensyon nyo na makapasok talaga sa tanggapan ng ating pamahalaan. At take note, ang tanggapan ng gobyerno ay isang ahensya public service yan. So, direct ang tulong sa ating mga kababayan. So, good luck doon sa mga applicants tomorrow. At mayroon pa tayong balita. Kanina, yung tungkol doon sa deployment ng ating mga otoridad. I made to understand na 100,000 ay papakalat dyan plus the force multiplier because para mabigyan ng proteksyon yung seguridad. And at the same time, may mga nakatakda din kasi mga protests. May mga nakatakdang protest. Kaya, syempre, gusto mapangalagaan ng ating mga otoridad, ang ating mga kababayan. So, yan po ang aming balita sa inyo. Again, ang ating pagbati ng isang magandang umaga sa ating mga manggagawa. Yan na nga. Inaasahan naman natin yan, di ba? Yung mga protesta bukas. Sana lang maging maayos ang lahat. Yan. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Overseas Welfare and Administration o OWA at ang Commission on Higher Education kahapon upang matulungan ang mga overseas Filipino worker. Sa ilalim ng kasunduan, maaari nang makakuha ng mas mabilis na college degree ang mga OFW sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga taon ng karanasan sa trabaho. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Bagaman marami sa mga Pilipino ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, may iba ang maagang nakipagsapalaran ng trabaho sa ibang bansa para kumita. At para matulungan na magkaroon ng bachelor's degree ang mga overseas Filipino worker, isang kasunduan ang pinirmahan ng Overseas Workers Welfare Administration at Commission on Higher Education kung saan mabilis nang makakakuha ng bachelor's degree ang mga OFW dahil pwede na nilang gamitin ang kanilang karanasan sa pagtatrabaho. Kung dati inaabot ng 4 na taon para makapagtapos sa kolehiyo, ngayon sa ilalim ng nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng OWA at CHED, maaari na itong mapabilis dahil pwede nang i-credit ang work experience ng mga OFW para makumpleto ang kanilang bachelor's degree. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, pinapayagan na ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP ang mga kwalipikadong manggagawa na gawing academic credits ang kanilang karanasan sa trabaho. Ang inyong karanasan at kasanayan sa ibang bansa ay hindi na masasayang. Sa tulong ng programang ito, maaari niyo itong gawing formal na edukasyon at degree na magbubukas ng mas maraming oportunidad dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Hindi nyo kailangan magsimula muli. Sa halip, kinikilala at pinapalakas natin ang inyong pinagdadaanan upang mas maging handa kayo sa mas mataas na antas ng trabaho, negosyo o propesyon sa inyong pag-uwi. Sa ilalim ng programa, maaaring makumpleto ng OFW ang kanilang degree sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon, depende sa pagsusuri ng kanilang work experience at kakayahan. We launched already the online platform for ETIAP, where our overseas contract workers who were displaced from the Middle East problem, ay nagbigay kami ng online platform so that they can enlist, and CHED will help them find a deputized university or college to enhance and upskill them, and if necessary, credit the skills and competence they have earned in many years in the Middle East. Kaugnay nito, nilinaw naman ng OWA na ang pondo ng programa ay mula sa General Appropriations Act at hindi mula sa trust fund ng ahensya. Nasa 100 OFW ang unang sasabak sa first batch para sa pilot testing ng programa. Kalahati sa mga OFW na kukuha ng bachelor's degree ay yung mga pabalik ng Pilipinas,
habang ang kalahati naman ay galing sa mga OFW na nananatili sa abroad. Inaasahan naman na mailalabas sa lalong madaling panahon ng application guidelines para sa unang batch ng mga mag-e-enroll. Samantala, iniulat din ng OWA na magbubukas ang ahensya ng karagdagan pang 10,000 slots para naman sa scholarship program sa mga anak ng OFW. At dahil po nakamit ng OWA ang pinakamataas na pondo niya sa loob ng 44 years na, kasi after po ng Labor Day ay OWA anniversary naman sa May 2, ay nagdesisyon po ang OWA leadership na magdagdag ng additional 10,000 slots. So from 15,000 this year, for the first time po, 25,000 ang patutulungan ng OWA pagdating po sa mga anak ng OFWs. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Oman ang kanilang commitment sa pagkakaroon ng mas matibay na labor cooperation matapos ang ginawang pakipagpulong ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kay Oman Minister of Labor Dr. Mahad bin Said bin Ali Baawain. Kabilang sa pinag-usapan ng dalawang opisyal ang tungkol sa collaboration kung saan nakapaloob ang expansion ng employment opportunities, pagpapaibayo ng worker protection at bilateral labor agreement ng dalawang bansa. Sa naturang pulong, binigyang diin din ni Secretary Kakdak ang kahalagahan ng pagkakaroon ng patas at ethical recruitment, pati na ang tuloy-tuloy na skills development at pagbibigay proteksyon sa mga manggagawang Pilipino. Hataw Balita Ngayon. Nakatakdang dumating ngayong araw ng Huwebes, April 30, ang nasilabing dalawang mga Pilipino mula naman sa bansang Israel. Ayon sa Philippine Embassy sa Israel, ito ang unang repatriation flight kasunod ng ceasefire at kalinsamay ng pagbabalik sa normal na operasyon ng Ben Gurion International Airport doon. Sa kabuuan, nasa 220 na mga Filipino caregivers, hotel workers, mga menor de edad na dependents, mga estudyante at turista na ang natulungan ng embahada na makaalis ng Israel mula pa noong sumiklab ang giyera noong February 28. Muli rin itong nagpapaalala sa mga Pilipino sa Israel na makipag-ugnayan lamang sa embahada ang mga nais na humingi ng repatriation assistance. Global News. Maglalabas ang US State Department ng limitadong commemorative passports na may larawan ni US President Donald Trump. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-250 anibersaryo ng US Declaration of Independence sa Hulyo. Makikita sa disenyo ang portrait ni Trump, gayon din ang mga simbolo at kasaysayan ng Estados Unidos. Ayon sa mga opisyal, mananatili ang security features ng passport kahit na may bagong disenyo. Magiging available ito sa limitadong bilang at maaaring makuha ng mga aplikanteng Amerikano habang may supply. Hataw Balita Ngayon. Sa isang pambihirang pagkakataon, humarap si King Charles III sa US Congress at nanawagan ng pagkakaisa ng United States at United Kingdom sa gitna ng mga nangyayaring kaguluhan sa mundo. Muli rin silang nagsalo ni US President Donald Trump sa isang state banquet na nagpakita ng matibay na ugnay ng dalawang bansa sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan. May hatol na balita si Abby Valdez. Sa pagpapatuloy ng kanyang state visit sa Estados Unidos, nagtungo si King Charles III sa US Capitol at humarap sa mga mambabatas ng bansa para magbigay ng talumpati na itinuturing na isang bihirang okasyon para sa isang British monarch. Sa harap ng mga miyembro ng Senate at House of Representatives, nagbalik tanaw ang hari sa matagal ng ugnayan ng United Kingdom at United States at binigyang diin ang pangangailangan ng pagkakaisa sa harap ng mga hamon. Whatever our differences, whatever disagreements we may have, we stand united in our commitment to uphold democracy, to protect all our people from harm, and to salute the courage of those who daily risk their lives in the service of our countries.
Ayon sa hari, sa kabila ng mga pagkakaiba at hindi pagkakaunawaan, dapat manatili na nagkakaisa ang dalawang bansa sa pagtataguyod ng demokrasya at pagprotekta sa kanilang mga mamamayan. Tinukoy rin niya ang mga tensyon sa Europe at Gitnang Silangan bilang mga hamong dapat harapin ng magkasama bilang magkaalyado. Kasunod nito, nanawagan ng hari na mas malaking suporta para sa Ukraine sa gitna ng kinakaharap nitong digmaan laban sa Russia. Kabilang pa sa mga mahalagang puntong binanggit ng hari ang papel ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa ugnayan ng US at UK. Ayon sa hari, ang kooperasyon ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa NATO ay nananatiling susi sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Europe at sa buong mundo. The commitment and expertise of the United States Armed Forces and its allies lie at the heart of NATO, pledged to each other's defense, protecting our citizens and interests, keeping North Americans and Europeans safe from our common adversaries. Our defense, intelligence, and security ties are hardwired together through relationships measured not in years, but in decades. Kasunod na ilang ulit na pambabatiko si Trump sa NATO dahil sa hindi nito pagtulong sa US sa laban sa Iran, pinaalala ng hari sa mga mambabatas na naging katuwang ng US ang NATO sa panahong nangangailangan ito ng tulong gaya noong 9/11. We stood with you then, and we stand with you now in solemn remembrance of a day that shall never be forgotten. In the immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century, shoulder to shoulder through 2 world wars, the Cold War, Afghanistan, and moments that have defined our shared security. Matapos ang kanyang talumpati, tumanggap ang hari ng mahabang standing ovation mula sa mga mababatas na isang sinyales ng paggalang at suporta sa kanyang mensahe. Pagkatapos ng pagharap sa Kongreso, dumalo naman si King Charles sa isang state dinner sa White House kasama si US President Donald Trump, Queen Camilla at iba pang matataas na opisyal ng dalawang bansa. Naging masaya ang nasabing banquet dahil sa palitan ng biro ng dalawang leader. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Ang nasabing biro ng hari ay sagot sa naunang pahayag ni Trump sa Davos noong Enero na kung hindi dahil sa United States noong World War II, ang Europe ay nagsasalita na ng German at Japanese. Pinuri rin ng hari ang mga bagong proyekto at readjustment sa East Wing ng White House, partikular ang ipinademolish ni Trump na bahagi ng gusali para sa itatayong $400 million ballroom. Samantala, binati ng US President si King Charles sa naging matagumpay nitong talumpati sa US Congress. Again, I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to stand. I've never been able to do that. I couldn't believe it. I couldn't believe it. They liked him more than they've ever liked any Republican or Democrat, actually. So I just want to thank you and congratulations. Nagbigay din ng regalo ang hari sa Pangulo na isang kampana mula sa British submarine na HMS Trump bilang simbolo ng pinagsaluhang kasaysayan ng dalawang bansa. Sa mga susunod na araw, inaasahang magpapatuloy ang mga aktibidad ng royal couple bilang bahagi ng kanilang state visit na layong magpatibay ng diplomasya at ugnayan ng US at UK. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Tutol umano si King Charles III na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran ayon kay US President Donald Trump.
Sa isinagawang state banquet sa White House kasabay ng state visit ng British monarchs, sinabi ni Trump na maging ang hari ay sang-ayon na hindi dapat payagang makabuo ng nuclear weapon ang Iran. Gayunman, walang direktibang pahayag si King Charles hinggil sa isyu ng Iran o digmaan dahil inaasahang mananatiling neutral ang monarkiya sa mga usaping politikal. Matatandaang matagal nang sinabi ng United States at United Kingdom na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapons ang Iran sa kabila ng paninindigan ng United Kingdom Prime Minister Keir Starmer na hindi sasali ang United Kingdom sa digmaan. And we're doing a little Middle East work right now, too, if you might know. And we're doing very well. We have militarily defeated that particular opponent. And we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. Hataw Balita ngayon. Humarap sa US Congress si Pentagon Chief at Department of War Secretary Pete Hegseth kung saan niya sinagot ang mga kwestiyon at pambabatikos ng ilang mambabatas kaugnay ng mga hakbang ng Estados Unidos laban sa Iran. Ipinagtanggol din ito ang halos $1.5 trillion defense budget na isinusulong ng administrasyon ni US President Donald Trump. May hataw na balita si James Bontuyan. Sa pagdinig ng US House Armed Forces Committee, dumalo si Department of War Secretary Pete Hegseth at humarap sa mga mambabata sa unang pagkakataon mula nang sumiklab ang digmaan sa Iran. Kasama sa tinalakay sa pagdinig ang panukalang $1.5 trillion na defense budget ng Trump administration. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng militar ng Estados Unidos sa gitna ng lumalaking banta sa global security. The President's budget request reflects the urgency of the moment, addressing both the deferment of long-standing problems as well as positioning our forces for both the current and the future fight. Ayon kay Hegseth, sumasalamin ang malaking budget sa pangangailangan na palakasin ang depensa ng bansa at ibalik ito sa isang wartime footing sa harap ng mga hamon sa buong mundo. Ipinagtanggol din niya ang desisyon ng administrasyon na makilahok sa digmaan laban sa Iran na aniyay may layuning pigilan ang pagkakaroon ng nuclear weapon ng bansa. President Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon, and he's ironclad in that. Ngunit hindi naging madali ang pagdinig para sa Pentagon Chief dahil sa mga batikos mula sa mga mambabatas lalo na sa panig ng mga Democrats. Kinwestiyon ng ilan ang kawalan ng malinaw na plano ng administrasyon kung paano tatapusin ang digmaan habang nananatiling sarado ang Strait of Hormuz na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo. Binanggit din ang mga nasawing American troops na umaabot na sa 13 at mahigit 400 sugatan simula nang magsimula ang digmaan. May mga mambabatas din na naghain ng impeachment articles laban kay Hegseth na inakusahan siya ng paglulunsad ng digmaan nang walang pahintulot sa Kongreso. Sa kabila ng mga batikos, iginiit ng kalihim na tagumpay ang mga operasyon ng militar ng Estados Unidos sa Iran. Kasabay nito ang pagtuligsa ng Pentagon Chief sa mga umano'y akusasyon ng mga Democrat na propaganda lamang at nagiging hadlang sa pagkamit ng layunin ng US military. The biggest challenge, the biggest adversary we face at this point are the reckless, feckless, and defeatist words of congressional Democrats and some Republicans 2 months in, I remind you, 2 months in to a conflict. Lest I remind you, and my generation understands how long we were in Iraq, how long we were in Afghanistan, how long we were in Vietnam. 2 months in on an existential fight for the safety of the American people, Iran cannot have a nuclear bomb. We are proud of this undertaking. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz, dumami ang mga barkong dumadaan sa Panama Canal. Dahil dito, ginit ang bansang Panama na dapat manatiling neutral ang nasabing kanal sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan upang maiwasan ang mas matinding epekto ng digmaan sa ekonomiya ng mundo. May hataw na balita si Jack De Ocampo.
Muling binigyang diin ng bansang Panama ang neutrality ng Panama Canal sa gitna ng digmaan sa Middle East at pag-asara ng Strait of Hormuz. Ang pagkontrol ng Iran sa Strait of Hormuz ay nagdulot ng malaking pagkaantala sa daloy ng langis at labis na nakaapekto sa global trade at enerhiya ng mundo. Mula nang magumpisa ang tensyon sa nasabing strait, nakakita ng pagtaas ng bilang ng mga barko sa Panama Canal. Ayon sa tala, umaabot na sa 50 naval vessel ang dumadaan doon kada araw mula sa dating nasa 30 lamang. Ayon sa pamahalaan ng Panama, mahalagang panatilihing bukas at stable ang mga mahalagang ruta ng kalakalan sa dagat upang maiwasan ang mas malalaking pagkaantala sa ekonomiya ng mundo. Ang Panama Canal na matatagpuan sa Central America ay isang artipisyal na daluyan ng tubig na nagdurugtong sa Atlantic at Pacific Ocean at nagbibigay daan para mapaikli ang biyahe ng mga barko na dating umiikot pa sa timog ng South America. Dahil dito, isa ang Panama Canal sa pinakamahalagang ruta ng kalakal sa mundo dahil nakatutulong ito upang mapabilis ang paglipat ng mga produkto sa pagitan ng Asia, Amerika at ibang bahagi ng daigdig. Tinatawag din ito bilang isang pillar of global trade dahil tinatayang umaabot sa 5% ng kabuuang maritime trade sa buong mundo ang dumadaan dito. Pangunahing gumagamit ng ruta na ito ay ang United States at China na umaasa sa Panama Canal para sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga kalakal sa pagitan ng Asia at Amerika. Samantala, naglabas naman ng joint statement ang United States at ilang kaalyadong bansa nito bilang suporta sa soberanya ng Panama sa pamamahala ng kanal. Tinutukan ng mga bansa ang umano'y pagtaas ng pressure mula sa China, kaugnay ng mga inspeksyon at pagharang sa ilang Panama-flagged vessels. Kaugnay nito, binigyang babala ng mga opisyal na hindi dapat maging politikal ang mga mahalagang ruta ng kalakal dahil maaaring maapektuhan ito ang daloy ng mga produkto at enerhiya sa buong mundo. Agad namang sinagot ng China ang umano'y walang batayang paratang ng US. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang Estados Unidos umano ang matagal nang may kontrol sa Panama Canal at namumulitika ng mga usapin kaugnay ng mga daungan at ruta ng kalakal. Iginiit din ng Beijing na ang mga inspeksyon sa mga sasakyang pandagat ay isinasagawa alinsunod sa batas at hindi dapat bigyan ng mali siya. Binigyang diin pa ng China na ipagtatanggol nito ang kanilang mga lehitimong interes at pinayuhan ang ibang bansa na huwag magpakagamit sa mga umano'y may sariling agenda. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Nananawagan ng European Union sa mga bansa sa Southeast Asia na humanap ng ibang alternatibong mapagkukunan ng langis at huwag bumili sa Russia. Ito ang isa sa nakikitang paraan ng EU para mapahina ang pinansyal na kakayahan ng Moscow na ipagpatuloy ang digmaan sa Ukraine. May hataw na balita si Lynn Perez. Sa gitna ng lumalalang energy crisis na dulot ng digmaan sa gitnang silangan, hinikayat ng European Union ng mga bansa sa Southeast Asia na huwag umasa sa langis mula sa Russia at sa halip ay humanap ng ibang mapagkukunan ng produktong petrolyo. Ayon kay Kaia Kalas, bagamat naunawaan nila ang pangangailangan ng bansa sa supply ng enerhiya, mahalaga rin aniyang tignan ng mas malawak na epekto ng pagbili ng langis mula sa Russia. Git niya na ang pagbili ng langis mula sa Russia ay magbibigay ng mas maraming pondo para ipagpatuloy ng Moscow ang digmaan nito sa Ukraine. Lalo pang naging kritikal ang sitwasyon matapos maharang ang Strait of Hormuz na nagdulot ng malawakang kakulangan sa supply sa Asia. Dahil dito, ilang bansa sa ASEAN, kabilang ang Pilipinas, Indonesia, Thailand at Vietnam, ang naghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis at tinitingnan ng Russia bilang posibleng supplier. Ngunit babala ng European Union na posibleng lalo lamang magpalala ng tensyon ng ganitong hakbang. Ayon kay Kalas, ang pagtaas ng kita ng Russia mula sa langis ay magiging daan upang mapalakas ang kanilang operasyong militar. Bilang sagot ay napatupad na ng bagong parusa ang European Union laban sa Russia, kabilang ang mas maigpit na limitasyon sa pagbebenta ng langis nito sa international market. Samantala, binigyan din ni Kalas na mahalaga ang kooperasyon ng EU at ASEAN upang mapanatili ang stability sa rehiyon at sa global trade lalo na sa panahon ng mga crisis sa enerhiya at seguridad. In today's global landscape, none of our countries can afford to stand alone. What is now happening in the Middle East
makes this abundantly clear to everyone. 2 months into the Iran war, diplomatic efforts have yet to produce a breakthrough. And higher energy prices hurt both Europe as well as Asia. Freedom of navigation must remain free, or it will set the dangerous precedents elsewhere in the world. The European Union and ASEAN share a common interest in regional stability and the rules-based international order. Nananatiling nakatutok ang mga bansa sa posibleng epekto ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan na hindi lamang nagpapataas ng presyo ng langis kundi nagdudulot din ng pagbabago sa global supply chain. Lid Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Nahaharap sa posibleng malaking multa ang tech giant na Meta matapos makita ng European Union na nabigo ito na pigilan ng mga batang wala pang 13 taong gulang na makagamit ng Facebook at Instagram. Ayon sa EU, mapanganib sa kaligtasan ng mga bata na makapasok sa mga nasabing platform dahil posible silang ma-expose sa mga hindi angkop na content online. May hataw na balita si Jomik Bermas. Natuklasan ng European Union na hindi sapat ang mga hakbang ng kumpanyang Meta upang mahadlangan o mapigilan ang mga batang 12 taong gulang pababa na gumamit ng Facebook at Instagram. Ayon sa investigasyon, walang mabisang sistema ang Meta upang maberipika ang edad ng mga user at madali umano para sa mga bata na makalusot sa pamamagitan ng paglalagay ng mali o peking birth date. Tinukoy din ng EU na mahirap gamitin ang mga tool para i-report ang mga batang user na umaabot pa ng 7 hakbang bago makapaghain ng reklamo. Dahil dito, posibleng mapatawan ng multa ang Meta ng hanggang 6% ng kanilang kabuuang kita sa buong mundo kapag nakumpirmang lumabag ito sa Digital Services Act o DSA. Ang DSA ay ang batas ng European Union na layong kontrolin ang online content at protektahan ang mga user. Ayon sa mga opisyal ng EU, ilan sa mga panganib na kinakaharap ng mga bata online ay ang cyberbullying, harassment at ang exposure sa marahas o hindi angkop na content. Tinataya naman na nasa 10 hanggang 12% ng mga batang wala pang 13 taong gulang sa Europa ang nakakagamit ng mga nasabing platform. Sa kabila nito, iginiit ng Meta na may mga hakbang na sila upang matuklasan at matanggal ang mga account ng mga batang user. Patuloy din silang makikipag-ugnayan sa European Union kaugnay ng investigasyon. Samantala, patuloy na pinaiigting ng EU ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan online kabilang ang posibleng pagpapatupad ng mas mahigpit na age limit sa social media sa buong rehiyon. Kasama rin sa mga hakbang ang pagde-develop ng isang age verification app na inaasahang mailulunsad sa mga susunod na taon upang masiguro na ang mga gumagamit ng mga platform ay nasa tamang edad. Sa kasalukuyan, patuloy ang mas malawak na investigasyon ng EU sa Meta kaugnay ng iba pang issue tulad ng addictive design ng mga platform at ang epekto nito sa mental health ng mga user. Jovic Bermas, humahataw sa Balita Ngayon. Dalawang nasawi habang 11 ang sugatan matapos bumagsak ang isang twin-engine Diamond DA-42 aircraft sa hangar ng Parafield Airport sa South Australia kahapon, April 29. Nabalot ng itim na usok ang lugar matapos agad na magliyab ang eroplano dahil sa insidente. Inilika sa mga tao sa paligid habang rumisponde ang mga emergency personnel sa lugar. Pansamantala ring isinara ang airfield dahil sa pangyayari. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Australian Transport Safety Bureau upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Hataw Balita Ngayon. Pinag-aaralan naman ng Thailand government ang pagpapataw ng humigit kumulang sa 1,000 baht o nasa 1,800 pesos na exit fee sa mga mamamayan nitong babiyahe palabas ng bansa. Layunin nitong ponduhan ang programa para mapasigla ang lokal na turismo na tinatawag na half-half Thai travel. Ayon sa Ministry of Tourism and Sports, maaari makalikom ng bilyong baht ang hakbang mula naman sa milyong-milyong outbound trips kada taon.
Hindi naman saklaw ng bayarin ang mga foreign tourists upang maiwasan ng dobleng singil. Iginit naman ng pamahalaan na hindi nito gaanong maapektuhan ang desisyon ng mga Thai na bumiyahe abroad. Gayunpaman, may ilang sektor ng travel industry ang nananawagan na ipagpaliban ang plano dahil sa posibleng epekto nito sa dami ng biyahero. Nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang French Ambassador at Charity Affairs ng Czech Republic sa Malacanang kahapon. May kaugnayan ito sa hakbang ng pamahalaang Pilipinas na mapauwi ng bansa si dating Congressman Saldico. May hataw na balita si Nel Maribohok. Nakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina French Ambassador Marie Fontanet at Czech Republic Chargé d'Affaires Eva Tenzin sa Malacanang kahapon. Ito ay matapos makumpirma na wala na sa kustodiya ng Czech si dating Congressman Saldico. At base sa impormasyon na mula sa Department of Foreign Affairs ay nasa France na ang dating mambabatas dahil sa pending asylum application. Ayon sa Presidential Communications Office, sa naganap na pulong ipinahayag ni PBBM ang kanyang pagkadismaya sa nangyari kay Saldico na sa kabila ng pagsisikap ng Pilipinas ay nananatili pa ang dating mambabatas sa Europe. Hiniling ng Pangulo sa Chargé d'Affaires na magbigay ng dagdag na impormasyon sa nangyari kung bakit nakaalis sa kustodiya ng Czech authorities si Ko. Umaasa si PBBM sa lalong pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas sa France at Czech Republic, partikular na pagdating sa police, legal at judicial cooperation para na rin sa agarang pagbabalik sa bansa ni Ko. Ayon naman sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, dapat na gumawa ng hakbang ang gobyerno para harangin ang asylum petition ni Ko. Part of the asylum petition process, didinigin ng authorities ng France kung meron nga bang mga opposition. No? Di ba? Kasi one of the grounds para i-reject yung petition is kung may criminal record or fugitive yung petitioner. So, dapat yung bansa natin, through the proper authorities, probably DFA, should make official representations na itong taong to, pugante. Hinahanap ng batas for very, very serious crimes of corruption. Una na ring sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi manghihimasok ang Pangulo sa magiging desisyon ng France sa hiling na asylum ng dating kongresista. Nel Maribohok, humahataw sa balita ngayon. Nailipat na sa kustodiya ng Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue BIR ang 19 na mamahaling sasakyan na pagmamay-ari ng kontrobersyal na mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa BIR, tinatayang aabot naman sa 8 bilyong pisong buwis ang sinasabing dapat na mabayaran mula sa mga sasakyang ito. Si Ryan Lacanlali, humahataw. Na-turnover na kahapon ng Bureau of Customs sa Bureau of Internal Revenue ang 19 na mamahaling mga sasakyan na pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Gayon din ang kanilang kumpanya na St. Gerard Construction. Ito ay sa bisa ng warrant of seizures at constructive restraint, kaugnay ng isinasagawang tax investigation at collection proceedings laban sa mag-asawang kontraktor. 15 sasakyan ang nakapangalan sa mag-asawang Pacifico Diskaya II at si Sara Diskaya ang isinasailalim sa constructive restraint. Paliwanag ng BIR, isa itong legal na hakbang upang mapanatili at maprotektahan ang mga ari-arian habang isinasagawa ang investigasyon sa kanilang mga kaso hinggil sa pagbabayad ng buwis. 4 naman na iba pang sasakyan ang isinailalim sa constructive seizure, kaugnay ng umiiral na tax assessment laban sa St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Layunin ng hakbang na mapanatili ang mga ari-arian habang tinitiyak na makakakolekta ang gobyerno ng tamang buwis. Doon sa mga subject to the warrant of seizure, then that will go through the process of auction para maging collection. Doon sa distraint naman,
basically hindi pwedeng galawin yung mga sasakyan dahil nga may ongoing tax audit case na in the event na pag naging final po yun po yung pwedeng gamitin para ma-fulfill yung kanilang obligation sa gobyerno po. Noong 2025, nagsampa ang BIR ng mga kasong kriminal sa Department of Justice laban sa mga diskaya dahil sa mahigit 7 bilyong pisong halaga ng hindi nabayarang tax. Naniningil din ang BIR sa St. Gerard Construction ng halos 1 bilyong pisong deficiency tax liability. Paliwanag ng ahensya, bahagi ito ng kanilang kampanya laban sa tax evasion at pagprotekta sa koleksyon ng pamahalaan. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na authentic ang video ni Vice President Sara Duterte kung saan nagbitaw ito ng umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Representative Martin Romualdez. Ayon sa NBI, matapos ang masusi nilang pagsusuri, napatunayan nilang hindi ito edited, spliced o gawa ng artificial intelligence. Ilang beses ding ipinalabas ang naturang video sa pagdinig ng House Justice Committee bilang ebidensya sa inihaing impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Bukod dito, nagsumite rin ang NBI ng iba pang na-authenticate na video habang nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y kinausap na assassin ni BP Sara kaugnay ng kanyang pagbabanta. Well, actually, ongoing yung investigation namin, sir. Although we cannot divulge it right now para hindi ma-preempt yung aming ginagawang investigasyon. But definitely, we believe na meron ho siyang kinausap at meron hong assassin na naka-assign base doon sa conversation. It's an ongoing investigation po. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan. But we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Hataw Balita Ngayon. May nakitang probable cause ang House Justice Committee para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasunod dito, ihahanda ng House panel ang committee report at aaprubahan ang resolusyon na may kalakip na articles of impeachment bago tuluyang iakyat sa plenaryo ng Kamara sa pagbabalik sesyon. May humahataw na balita si Rosalie Cos. Walang tumutol at sa pamamagitan ng boto ng 53 House Justice Committee members, nakitaan ng probable cause ang mga reklamo para umusad ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Ito ay matapos ilatag sa 4 na pagdinig ng House panel ang mga ebidensya, testigo at dokumento laban sa Vice Presidente, partikular na sa mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman, matinding pagbabanta at destabilization. Ang pinakamalakas na ebidensya sa impeachment proceeding na ito ay si VP Sara mismo. Narinig natin ang kanyang mga sinabi at inasal. Hindi niya ito tinanggi o binawi kailanman. Ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente ay hindi nagkasala sa komiting ito. Siya ay nagkasala sa taong bayan. Ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pag-aari, Madam Vice President. Ito ay pawis at dugo ng mga manggagawang Pilipino. Pinagtibay din sa House Justice Committee na i-consolidate na ang 2 reklamong impeachment para magkaroon ng isang set ng articles of impeachment na irerekomenda sa plenaryo ng Kamara oras na magbalik sesyon. Target aprobahan ang committee report at resolusyon na may kalakip na articles of impeachment sa Lunes, May 4.
There is a motion to consolidate the grounds in the Saballa complaint and Cabrera complaint under one articles of impeachment. Do I hear a second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. We direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Samantala, inihayag naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa ginawang pagdinig ng House Justice Committee na kabilang sa pinag-aaralan nila ang ugali ng mga Duterte. Bukod sa tinatawag na threat video ni VP Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker late First District Representative Martin Romualdez, inilabas din ang ilang public statement na ginawa ng nakababatang kapatid nito na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! So those pattern of behavior, kasama po yan sa pag-aaral po ng mga eksperto namin sa psychology po. Ipinagtanggol naman ng isang kilalang kaalyado ng pamilya Duterte sa Kamara ang pahayag ng Vice Presidente at maituturing umanong political hyperbole o sobrang paglalarawan ng mga pangyayari o bagay. Habang pinapanood po natin ang mga video ni VP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay, alive and kicking, at nakakapag-jumping jacks pa. So, buhay na buhay po ang ating Pangulo at malusog. Batay sa NBI findings, ang ginawang pagbabanta ni VP Duterte ay maituturing na inciting to sedition at grave threats. Para naman sa ilang kongresista, ito ay mabigat na impeachable offense. This is not simply a threat punishable under a statute. This is not simply a threat that is defined under the revised penal code. But this is an impeachable offense which violates the Constitution. Thus, it is betrayal of public trust. Thus, it is a high crime regardless of whether it is a threat because of the gravity of this act by the Vice President. So remember, it is not a simple crime under a statute or a law, but this is an impeachable offense under the Constitution. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Ngayong iisa ang desisyon ng bawat miyembro ng House Justice Committee na may sapat na batayan ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Tiwala rin ng ilang mambabatas na madali itong makakausap sa plenaryo o makakausad sa plenaryo at tuluyang may akyat sa proper hearing sa Senado. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Bubuuin na ng House Justice Committee ang kanilang committee report na naglalaman ng kanilang findings matapos ang 4 na hearing proper para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ng unanimous decision na may probable cause ang 2 complaint sa darating na Lunes, May 4, kasabay ng pagbabalik sesyon ng Kamara. Muling magpupulong ang Justice Committee upang aprubahan ang committee report at resolution na may kalakip na articles of impeachment. Para kay House Justice Chairperson Jervy Luistro, posibleng sa May 11 naman ito pagbotohan sa plenaryo. Si Justice Committee member, endorser ng isa sa complaint at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, tiwalang susuportahan ito ng House lawmakers. Pag unanimous sa committee,
ay madali-daling kunin na yung required number of votes. 1/3 is about 105 or 106. So naka 53 na po, at least sa committee level. So, ilan na lang ang kulang? Upang makatungtong sa impeachment court sa Senado, kailangan munang pumabor dito ang nasa 1/3 o 106 mula sa 318 na mambabatas. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, kumpiyansang makukuha ang ganitong numero at hindi rin magtatagal ay maiisumite ang articles of impeachment sa Senado at mauumpisahan na ang formal na paglilitis. Sa tingin ko, there will be smooth sailing sa plenary. And I would expect that the articles should reach the Senate within this May, itong darating na buwan. Samantala, positibo rin ang pananaw ng panig ng mga complainant. Anila hindi pa tapos ang laban, ngunit nasa tamang direksyon ang mga nangyayari upang tuluyang marating ang ninanais na pagpapanagot sa umano'y nagkasala sa taong bayan at sa bansa. Pero po kung sa boxing pa, parang first round, second round, third round, we got several knockdowns. So we are expecting to win this battle. We are expecting for the articles of impeachment to be transmitted to the Senate so that the Senate can finally proceed forthwith immediately to trial. Evad Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Nanumpa na bilang miyembro ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Barzaga ang ilang mga larawan ng kanyang oath-taking sa PDP headquarters at may captions na #Duterte 2028. Ang PDP laban ng partidong pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago pa lumipat, dating miyembro si Barzaga ng National Unity Party o NUP na pinangungunahan ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno. Hataw Balita Ngayon. Pinayagan ng makauwi ng Bureau of Fire Protection ang mga residenteng naapektuhan ng pagtagas ng amonya sa Caloocan City kahapon. Sinabi naman ng mga otoridad na hindi pa muna papayagang magbalik operasyon ang pasilidad na pinagmulan ng naturang chemical leak. Si Asher Cadapan Jr. humahataw. Wala nang maaamoy na ammonia. Ito ang tiniyak ng Bureau of Fire Protection matapos ang nangyaring ammonia leak sa isang planta ng yelo sa Barangay 168 Caloocan City, Miyerkules ng madaling araw. Ayon kay BFP Senior Fire Officer 2 Rick Anthony Tenoria, Chief Fire Engine Company ng BF Homes Fire Substation Caloocan, nagsagawa sila ng vicinity check kaugnay ng insidente. Ito ay upang makita ang toxicity level ng ammonia leak hanggang sa layong 100 meters mula sa ice factory. Pagkatapos nito ay kinumpirma ng BFP officer na contained na ang insidente. So ang reading natin sir, fortunately naman ay maganda naman sir naging result, 000 na. That's why sir nagbigay na rin kami ng instruction sa ating kasamahan sa barangay na pwede na pong pabalikin yung mga evacuees natin sa kanilang mga tahanan. Sa kabila nito, patuloy ang ginagawang pagdilinis ng BFP sa pasilidad kung saan tumagas ang ammonia upang masiguro na tuluyan ng mawawala ang amoy nito. Samantala, inirekomenda pa rin ng BFP sa may-ari ng planta na magsagawa ng preventive maintenance upang masiguro na maayos na at ligtas nang magagamit ang kanilang equipment. So, wag muna silang mag-ooperate unless may pa-check po sa mga technician nila at saka sa mga maintenance nila yung mga equipment na dapat ayusin. Ayon naman kay Barangay Kapitana Crisanta del Rosario, hindi rin nila papayagan ang pagbabalik operasyon ng factory. Maliban na lang anya kung ito ay pahihintulutan ng Caloocan City Government, BFP at Disaster Risk Reduction and Management Office ng lungsod. Definitely, sarado muna sila. Hindi muna sila pwedeng mag-operate kasi kailangan natin na ma-ensure yung kalusugan ng mga tao dito. Inihayag naman ng punong barangay na handa naman anyang tumulong ang may-ari ng planta ng yelo sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Asher Cadapan Jr. humahataw sa Balita Ngayon. Regional News.
Na-recover na ng mga rescuer ang katawan ng dalawang biktima na na-trap sa loob ng isang malalim na tunnel sa may Upper Likanan, Panabo City, Davao del Norte. Muling ini-activate ng mga rescuer ang retrieval operations sa nasabing tunnel. Matapos na makatanggap ng ulat mula sa mga residente sa lugar na nagsabing may namata na silang mga katawan na lumulutang sa may tubig sa loob ng hukay. Na magtungo doon ang mga otoridad, positibo nilang na-recover ang mga labi ng dalawang lalaki. Samantala, patuloy pa rin hinahanap ang katawan ng isang pang biktima na hindi pa rin natatagpuan hanggang sa ngayon. Muli naman sinuspindi kahapon ng bandang 3:30 ng hapon ang retrieval operations dahil sa banta sa kaligtasan ng mga rescuer sa nasabing lugar. Hataw Balita ngayon. Nahuli ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese national na bigo umanong magpakita ng kaukulang mga valid identification para sa kanyang pananatili dito sa Pilipinas. Sa post ng PCG, ibinahagi nito ang pagkakaaresto sa isang 41 anyos na lalaking Chinese national na nagtangkang bumiyahe sa karagatan mula Ibi Magalona sa Negros Occidental patungo ng Ajuy, Iloilo noong Martes, April 28. Agad namang nakipag-ugnayan ng Coast Guard District Southern Visayas sa Philippine National Police at inalerto din ang Bureau of Immigration hinggil sa pagkakadakip sa nasabing dayuhan. Hataw Balita ngayon. Isang armed cache ang nadiskubre sa isang liblib na barangay sa bayan ng San Fernando, Masbate. Ang mga armas ay natagpuang nakalagay sa isang sako na nakabaon sa ilalim ng isang malaking puno. Kabilang sa mga na-recover ang isang improvised explosive device o IED, isang caliber 38 revolver na burado ang serial number at loaded ng 4 na bala. Nakuha rin ng ilang pang mga bala at magazine at 2 piraso ng radio battery. Naniniwala ang mga otoridad na ang mga na-recover na armas ay posibleng gagamitin sa terror-related activities na makagugulo sa kapayapaan sa lugar. Hataw Balita ngayon. Sa layunin namang may handa ang mga manggagawa sa aktual na pangangailangan ng kumpanya, 2 industriya sa Mariveles, Bataan ang nagpapatupad na ngayon ng tinatawag na Enterprise-Based Education and Training o EBET program ng Technical Education and Skills Development o TESDA. May hataw na balita si Mel Aquino. Formal lang ipinatutupad ang Enterprise-Based Education and Training Frameworks Act o EBET Act sa ilalim ng Republic Act 12063 upang mapalakas ang workforce ng mga industriya sa bansa. Layunin ng EBET na tugunan ang pangangailangan ng mga industriya lalo na sa technical vocational training at mabawasan ang tinatawag na job skills mismatch o ang hindi pagtutugma ng trabaho sa kasanayan ng mga manggagawa. Nilagdaan ang batas noong November 8, 2024 at matapos mabuo ang Implementing Rules and Regulation o IRR ng TESDA, opisyal itong inilunsad noong May 2025. Sa pamamagitan ng EBET, ang mga trainee ay direktang nagsasanay sa loob ng industriya, habang ang mga kumpanya mismo ang nagtuturo sa mga kasanayang kailangan nila sa kanilang workforce. Ayon kay TESDA Director General at Secretary Francisco Kiko Benitez, ito ang isang mabisang paraan para matiyak na ang mga nagtatapos sa pagsasanay ay makapagtatrabaho ng akma sa hinahanap ng mga kumpanya. The EBET is actually the Enterprise-Based Education and Training Framework Act na nilagdaan po ni Pangulong Marcos November 8, 2024. Ito po ay ginawa ng IRR ng TESDA at talagang nilaunch ng May 2025. So mga June or July po last year, ito talaga nag-umpisang i-roll out ng TESDA. Kung saan po ang ating pong mga kababayan sa industriya mismo nag-aaral at natutunan nila ang kanilang kailangan. At kung saan din ang industriya mismo ang nagsasabi kung anong klase na skills ang kanilang kailangan para sa kanilang workforce. Ito po ay isang paraan kung paano natin matutugunan ang job skills mismatch, kung saan po ang ating mga industriya ay naghahanap ng workforce na tama, no, at insakto ang kanilang kagalingan at kakayahan.
Isa sa mga nakinabang sa programa, si Engineer John Mark De Leon ng Hanmi Air Conditioning Industry na dumaan din sa kaparehong pagsasanay at ngayon ay isa ng trainer. Siya rin ang nagsasanay sa mga bagong trainee na sumasailalim sa hands-on training sa loob ng kumpanya. Ang training po namin dito, yung commercial air conditioning installation and servicing, tinakandak po namin siya rito 80 hours. Then 2 days po sila sa TESDA. Then pagkatapos po noon, diretso po sila sa amin dito para turuan po sila ng hands-on. Then pagkatapos po noon, magkakandak po sila ng assessment, and then possible po namin, talaga po namin kukunin po namin silang na employee. Kabilang naman sa mga sumasailalim sa pagsasanay si Annabel Manansala na umaasang matatanggap din sa trabaho pagkatapos ng training. Ayon sa kanya, magandang pagkakataon ng IBET lalo na sa mga kababaihan na nagnanais pumasok sa mga technical na larangan. Mas inspired po ako kasi isang ako babae dito, pakiramdam ko kaya ko rin. Yung kaya ko rin kahit babae ko. Binigyan din rin ng TESDA na mahalaga ang malapit na ugnayan ng pamahalaan at mga industriya upang masiguro ang mas maraming trabaho at mas angkop na kasanayan para sa mga Pilipinong manggagawa. Melaki Numahataw sa balita ngayon. Isang insidente ng pagtaas ng ammonia mula naman sa isang planta ng yelo ang naitala kahapon sa isang barangay sa Caloocan City. Dahil sa masangsang na amoy, kinakailangan ilikas ang ilang mga residente na malapit sa planta, habang sinasabi na may ilan ang isinugod pa sa ospital. At para bigyan tayo ng update hinggil sa nangyaring ammonia leak kahapon sa may Caloocan City, makakausap natin ngayong umaga si Senior Fire Officer 2 Rick Anthony Tenoria, ang Chief Fire Engine Company ng BFE Substation, Caloocan City. Good morning po sa inyo, Sir Tenoria, and welcome po sa program natin dito sa Hataw Balita ngayon. Yes ma'am, magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapanood at nakikinig. Opo, diretsahin na po namin kayo. Pwede ba, maaari po ba namin malaman at mabigyan ng kami ng detalye at ganun din yung mga nanonood sa atin? Hinggil po sa nangyaring ammonia leak kahapon diyan sa Barangay 168, Caloocan City. Yes ma'am, nagkaroon po sa amin ng personal call ma'am, personal report. Nagkaroon daw po ng, nakaamoy sila ng masangsang na amoy. At marami raw pong naisugod sa pasyente sa ospital gawa ng sila ay nakaranas sa hirap sa paghinga. At agad po rumisponde ang ating mga bombero upang i-verify po ang sinasabing report. At upon assessment po at upon interview sa mga nakaranas ng hirap sa paghinga, na-assess po namin na ito po ay isang ammonia leak. Okay. Ammonia leak galing saan at nasa ilan po yung mga residente na naapektuhan kahapon? Ano yung status nila right now? Ammonia leak po gawa ng galing po sa planta ng isang yellow ice plant po. Regarding naman po doon sa mga pasyente, ang datos po ay ating i-verify ngayon sa barangay at base na rin po sa iba kong mga napagtanungan kahapon, yung iba naman po ay nakauwi na at naibsan na rin po yung kanilang hirap sa paghinga. Okay, wala po bang naitala na nasa seryosong kondisyon right now? So far ma'am, wala pa naman pong naitatala na nakaranas po ng seryosong sitwasyon. Sir Tenoria, batay doon sa initial investigation ninyo, ano po? Alamin ng ating mga kababayan, especially yung mga lapit diyan sa lugar, ano yung dahilan? Bakit biglang tumagas yung ammonia doon sa ice plant po? Nagkakaroon pa po tayo ng investigasyon tungkol dyan, pero base po sa initial investigation, nagkaroon po ng malfunction doon sa condenser na kung saan ito po yung responsible na para maging yelo po yung isang tubig. Okay. Kapag ganito po yung insidente po, Sir Tenoria, ano yung dapat na gawin? Ha? Sino ang dapat na managutan? Sino yung responsable?
may kaparusahan ba, if ever, na mapatunayan na mayroon nangyaring kapabayaan doon sa part noong nagmamay-ari ng planta po? Unang-una po, ang dapat natin gawin once nakaamoy tayo ng ammonia, mag-report po tayo sa mga kinauukulan at kung tayo naman po ay nadikit sa ganong uri ng chemical, hugasan po natin ito kaagad ng tubig. And also po, sa part naman po ng company, always check po yung operational status ng kanilang mga equipment para po maiwasan yung mga ganitong insidente. Okay. Anong paalala nyo doon sa publiko? Let's say, for example, hindi naman siya masyadong maalam, pero nakaamoy siya niyan. Alam mo, doon sa nakakaamoy nito, iba yung nangyayari sa kanya. Pwede mahilo, tama po ba? O matumba? O anong dapat niyang gawin? Pag mayroon, maging maalam lang siya sa amoy na yan. Kapag ganitong sitwasyon, may insidenteng ammonia leak, ano yung pwedeng gawin ng ating mga mamamayan? And para na rin sa kapakanan ng ating mga mamamayan, ano yung dapat gawin on the part of the employer para hindi ito maulit sa hinaharap po? Yes po. Sa part po ng employer, kailangan maging aware po sila sa kung ano yung mga chemical na naka-store sa kanilang mga establishmento. And also po, alam na ugaliin po nila na i-check ang surroundings at pag nakaamoy po sila ng mga unusual smell at hindi naman po yung pangkaraniwan sa pangamoy natin, i-check po kaagad and habang chine-check po, mag-report na po tayo sa mga nearest agencies kung ano man po yung may concern doon sa ganung mga bagay. Okay. Maraming salamat po, Senior Fire Officer 2 Rick Anthony Tenoria, ang Chief ng Fire Engine Company ng BFP Substation, Caloocan City. Good morning po at maraming salamat. Good morning din po, ma'am. Thank you din po. Weather News. Sa Mandala, alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Huwebes, huling araw na po sa buwan ng Abril. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, April 30, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Ito po yung dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Inaasahan din po natin magdadala rin ito ng mga kalat-kalat ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung tsansa ng mga malawakang pag-ulan pero may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 35 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 37 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, inaasahan po natin dulot ng easterlies ay makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, maaliwalas na panahon naman din ang ating aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon, and then yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan ay nasa Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius.
Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon or yung damang init po natin, nakapagtala tayo dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas po nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa Midagupan, Pangasinan at sinundan ng 43 degrees Celsius sa May Sangli Point, Cavite. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, posible ang 40 to 42 degrees Celsius at ang pinakamataas natin posibleng maitala ngayong araw ay 43 degrees Celsius sa dalawang lugar sa Sangli Point, Cavite, pati na rin sa may Aborlan, Palawan. Yun po, patuloy po natin pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na mag-ingat po dala na itong init na panahon dahil yung matinding exposure po sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon pero kung hindi po natin maiiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:34 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:13 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chinel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sa pagpapatuloy ng umiinit na tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, nagpakita ng matinding diskarte ang Pag-ibig Fund Ladies Smashers sa upang kontrahin ang oportunidad ng DFA sa isang reverse sweep win. Samantala, redemption win naman para sa BFP Lady Firefighters mula sa naging setback sa nakaraang laro habang nagpakita naman ng katatagan ng Comelec Suffragettes matapos ang isang 3-0 sweep win. May humahataw na balita si Mia Alonso. Napuno ng aksyon, diskarte at abilidad ang naging game sa UNTV Volleyball League kahapon. Sa first game ng Comelec Suffragettes kontra MMDA Lady Spikers, isang dominasyon mula sa umpisa hanggang dulo ang ipinamalas ng Comelec sa game. Sa unang set, agad na ipinakita ng Comelec ang kanilang bilis, pulidong depensa at opensiba upang mawala ng pagkakataon ang MMDA na makasingit sa laban. Mabilis na tinapos ng Comelec ang unang set sa score na 25-8. Pagdating sa ikalawa at ikatlong set, mahigpit ang kontrol ng Comelec sa daloy ng laro. Bagamat nagpakita ng determinasyon ng MMDA sa mga huling bahagi ng set, kinapos pa rin ng koponan at bigong mapigilan ang momentum ng Comelec. Hanggang sa tuluyan ng naisara at naipanalo ng Comelec ang natitirang dalawang set sa score at 25-12 at 25-19. Itinanghal namang best player of the game si Red Tobias mula sa kanyang 9 attacks, 1 service ace na nagresulta ng 10 puntos. Kahit sino naman, regardless naman kung sino yung kalaban namin, pinag-aanda namin yon. Service receive, defense, and atake namin. Nagmamatter lang, depende sa kung sino yung kalaban namin, kung sino yung itatapan namin sa rotation namin. Pero yung preparation, same pa rin, walang pinagkaiba. Makapigil hininga naman ang naging sagupaan sa pagitan ng Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra DFA Emissaries matapos abutin ng 5 set ang laro. Sa unang set ng game, kalmado at malinis ang naging execution ng Pag-ibig Fund sa kanilang laro. Kontrolado at maagang nakuha ng koponan ang momentum sa game na nagpanalo sa kanila sa first at second set sa score na 25-17 at 25-18. Subalit sa ikatlong set, tila naging kampante ang Pag-ibig Fund Lady Smashers dahil sa 2 puntos na dominasyon nito. Ang dapat sanang straight win na para sa koponan, nasungkit pa ng kalaban. Uminit ang performance sa court ng DFA Emissaries at muling binuhay ang kanilang tsansa at momentum sa game. Hindi lamang basta naagaw ng DFA ang laro dahil umabot pa sa extended plays ang laban. Hindi naman sumuko ang Pag-ibig Fund at sinikap na maipanalo ang game. Subalit sa kabila ng dikitang puntos at intense na labanan sa court, nagwagi pa rin ang DFA sa set 3 ng game sa score at 28-26. Sa
Sa ika-4 na set, nagmistulan ng turning table ang daloy ng game at tuluyan ang nag-shift ang momentum sa panig ng DFA emissaries. Mas naging agresibo ang koponan sa kanilang atake, depensa at opensiba hanggang sa magtapos ang 4th set sa score na 25-19. Muling nasubok ang composure ng diskarte at stamina ng dalawang koponan sa critical set. Sa kabila ng pagod, bunsod ng walang humpay na rallies at haba ng game, nagpakita ng determinasyon ng dalawang koponan na maiuwi ang panalo. Sa hinaba-haba ng game, muling ipinamalas ng Pag-ibig ang kanilang lakas hanggang sa tuluyang naselyuhan at maipanalo ang 5th set sa score at 15-12. Itinanghal namang best player of the game si Cari Pronuevo mula sa kanyang 16 attacks, 5 blocks at 2 service aces na nagresulta sa score at 23 points. Ayun, papasok na po tayo ng quarterfinals. May isang game na lang po kami against DNR. Pinagtatrabahuan po talaga namin to para makuha po namin yung momentum po namin papunta ng quarterfinals. So, lalaban pa ulit kami ng DNR. Paghahandaan po namin para pagpasok namin doon. High moral po kaming lalaban sa quarterfinals. Mula sa matinding pagkadismaya at emotional setback sa naging laban ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Health Insurers noong nakaraang game, mas naging determinado ang BFP na makipagtagisan sa AFP Lady Gunner upang makabawi sa laro. Sa unang set, walang pag-aalinlangan ang naging laro ng Lady Firefighters kung saan maingat ang kanilang execution at gumawa ng solidong depensa na agad naghatid sa kanila para maipanalo agad ang unang set sa score na 25-18. Sa second set, nagpamalas man ng skills at diskarte ang AFP upang tangkaing sumabay at baligtarin ang sitwasyon, subalit nanatiling kontrolado ng BFP ang daloy ng game at hindi na binigyang pagkakataon ng Lady Gunner na makaabante pa sa scoring. Bagamat nagpamalas rin ang dalawang koponan ng matitinding rallies sa net, hindi naman nagpakakampante pa ang BFP at agad nang tinuldukan ng laban sa isang 3-0 sweep win sa score at 25-17 at 25-18. Itinanghal namang best player of the game si Jelly May Villanueva mula sa kanyang 7 attacks at 3 service aces na nagresulta ng 10 puntos. Ang sabi ko lang, gawin lang nating motivation yung pagkatalo natin. So hindi tayo talo doon kasi may mga learnings kami na nakuha doon sa laro na yun. Actually, dito namin binibase kung aangat kami or bababa sa pinakita nila maganda. Kaya naman patuloy na abangan ang tumitinding diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa May 30 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra DENR Lawin Spikers sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susundan nito ng paghaharap ng MMDA Lady Spikers kontra DFA Emissaries ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat naman sa game ang PNP Lady Patrollers kontra Comelec Suffragettes. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action na via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na aming sandigan, mula sa Awit Kapitulo 104, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin niyo ang kanyang pangalan. Ayan, kaya dapat lagi po tayong magpapasalamat sa Panginoong may kapal. At isa sa ating pinagpapasalamat, syempre, mayroong nagdiriwang ng kanyang sabat anniversary dito. Tahimik lang eh. Aba. Lalo daw bati. Walang bati, pero hindi pwedeng di batiin batiin natin. Itong ating amigo ng kanyang happy Sabbath anniversary. Happy Sabbath. Salamat sa Diyos. Amigo Sherwin. Ilan taon ka na ba?
29, awa ng Panginoon. 20. Sabat po. Halos magkabatch naman na tayo. No? Yeah. 97. 1997 batch. Happy Sabbath po, Amigo Sherwin. Happy Sabbath kay Amigo Sherwin. Matutuloy na po ang pinag-usapan namin sa linggo pa na adobong agahan. Ayan, natabati ko na rin si Brad Jesse Malana, ka-birthday ko. Dyan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Abril 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis. Magandang umaga, Joan Nano, ang ating EP. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.